Ayan, hello guys! Welcome once again. And again, this is Coach Jeff. Isa na naman pong topic ang i-discuss natin ngayon. And ito po yung about sa two season. Bakit napaka-importante na makapaghanda tayo habang maaga. And of course, maliit o malaki ang kita natin, dapat ma-priority natin yung paghahanda or pagpe-prepare para sa future. Okay, let's go! Sa buhay pala natin, meron dalawang panahon or may dalawang season. Ito yung tinatawag nating productive years, yung number one. Number two, yung non-productive years. Pag sinabi nating productive years, ito yung panahon na maganda yung income natin. May pumapasok sa atin, malakas pa tayo. Sabihin natin between 20 hanggang 60 years of age tayo dito. So sa productive years, may mga time pa tayo or panahon para makarecover. Ito po yung panahon para makapag-produce at makapaghanda or makapag-prepare tayo. Ulitin ko po ang productive years ang panahon para makapaghanda, kumikita tayo, di ba? Malakas. And ito din po yung panahon para makapag-prepare. Para pagdating natin sa number 2, ready tayo. Ano ba yung number 2? Non-productive years. Kasi po sa panahon ng non-productive years, sabihin natin from age 60 pataas hanggang 100, ito po yung retired na tayo. Ito na yung wala na tayong work, mahina na tayo, at higit sa lahat wala na po tayong income. Okay? So pag non-productive years wala ka ng income, ito po yung panahon na umaasa tayo sa kung ano ang napaghandaan natin during productive years. O, di ba? Ulitin ko. Ito yung panahon na dapat may napaghandaan tayo during non-productive years or during productive years kasi para may magamit tayo. So kung wala kang nakapaghandaan, halimbawa ikaw ay OFW, ikaw ay empleyado ngayon, ikaw ay parents, di ba? Hindi ka naghahanda, pero nagpo-produce ka. Sabi natin, nasa 40s ka pa lang, 20s or nasa 50s, importante makapaghanda ka na, makapag-prepare, kasi pagdating ng second season or non-productive years, kung wala kang napaghandaan, malaking problema. Diba? Wala kang maaasahan maliban sa mga anak or ibang tao. Kaya kung titignan nyo po, itong panahon ng productive years, yung number 1, napaka-critical. Kaya po kami nagtuturo dito sa IMG, kaya namin itinuturo itong slide na to, itong sabihin natin, itong platform natin dito sa IMG, kasi ang gusto natin makapaghanda kayo talaga pagdating ng panahon na wala ka ng income or mahina ka na or tumatanda na tayo. Klaro po ba? Kung titignan po natin, no, sa panahon pala ng non-productive years, sabi nga po ni Benjamin Diokno, siya po yung governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, more than 87% ng mga kababayan nating senior citizen ang tumatandang walang sapat na retirement savings or walang retirement fund. Ulitin ko po more than 87%. So ibig sabihin sobrang dami. Halos lahat ng Pilipino pag tumanda, walang sapat na savings pagtanda. Ang tanong ko, ikaw ba? Makakabilang ka kaya dito? So malamang mapapabilang ka sa kanila kung hindi ka po maghahanda. So tignan po natin, kahit ikaw pala ay OFW, kahit po tapos ka sa pag-aaral, malaki yung sweldo mo, maganda yung position mo, may negosyo ka, kung hindi ka po marunong maghanda, sabi nga po, hindi ka po makakaligtas pagdating mo sa pagtanda or non-productive years. Sigurado, kahit anong tinapos mo, financially struggle ka pa din. Maaring makabili ka ng bahay, makaimpo ka ng kotse. Pero yung mga major na pangangailangan mo, ito po ang magkoko sa iyo ng kahirapan. So ang tanong ko sa iyo, kanino ka aasa kung hindi ka nakapaghanda? 'Di ba? So baliwala rin pala yung tinapos mo, baliwala rin pala yung income mo, baliwala din pala ang pagsisikap mo, yung sipag mo kung hindi ka rin makakapaghanda sa non-productive years.
Alam nyo ba, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa atin sa non-productive years? Number one, magiging pabigat ka sa mga anak mo at ibang tao. Ito po ang karamihan nangyayari. Sabi nga, more than 87%, di ba? Financially struggle pagtanda, pabigat. Pangit pakinggan, di ba? Pero yan yung katotohanan kasi wala kang pinaghandaan. So kanino ka aasa? Sa anak mo. Sino pahihirapan mo? Ang mga anak mo. Di ba? Yun ang mabigat. Pinag-aral mo, pahihirapan mo din pala. Yun yung number one. Number two, pwede ka naman maging maganda ang buhay mo pagtanda. 'Di ba? Pwede kang maging gabay or suporta or maging blessing sa kanila, sa mga anak mo at maging sa ibang tao or tinatawag nating financially secure ka or financially stable ka. Ngayon, ang tanong ko, saan ka rito mapupunta pagtanda mo? Kung hindi ka naghahanda or hindi ka maghahanda, hindi ka gagawa ng paraan. Ngayong nasa productive years ka, sigurado saan tayo babagsak? Yes po, sa number one ang bagsak natin. Pag nagkasakit tayo, saan ang pila? Public o private na hospital? O, di ba? Yun po ang mabigat. Baka nga pag may nararamdaman ka, hindi ka makapagpa-check up. Kasi nga, alam mong napakamahal. Tumatanda ka, pero hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo kasi nga, wala kang napaghandaan. Okay, so, ang goal ni IMG, matulungan po natin lahat ng mga kababayan sana natin na mapapunta sa number 2. Ano po yun? Pagtanda nyo, maging suporta at blessing sa ating mga anak, maging sa ibang mga tao. Paano mangyayari yun? Ulitin natin. Paano mo mararating yun? Importante, during productive years, ngayong malakas ka pa, ngayong may income ka pa, simulan mo na. Alamin mo na paano maghanda, ano-ano yung paraan ng paghahanda, sino ang makakatulong sa iyo para makapaghanda ka. And nandito po ang IMG para matulungan namin kayo. Again, free ang binibigay namin training. Libre lang po lahat. Paano mo paghahandaan ang iyong kinabukasan at ang future ng family mo. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung bakit napakaraming Pilipino po ang hirap pa rin sa buhay kahit tapos na sa pag-aaral. Kahit na pagtapos natin, di ba yan pa naman yung pangarap natin. Gusto pa nga nating sabihin, o sabi natin sa mga anak, ikaw yung pag-asa namin. Di ba? Importante ang anak ko mapagtapos ko lang para guminhawa ang buhay. Pero ang katotohanan, hindi po. Kasi kahit mapagtapos nyo sa pag-aaral ang mga anak nyo, eto po ang masamang nangyayari. Sige, tapos sa pag-aaral ang mga anak. Pero yung mga magulang, hindi naman nakapaghanda noong panahon na productive pa sila. O, di ba? Ang senaryo, magulang, hindi nakapaghanda, yung anak nakapag-aral, nakapagtapos, may income. Ito po ang problema. Saan kukuha or sino ang magpo-provide sa mga magulang na hindi nakapaghanda noong panahon ng productive years? Sino ang magpo-provide ng mga groceries, foods, pangangailangan nila pagtanda, mga bills, 'di ba? Mga damit. Ano pa po? Pang-check up, mga maintenance, medicine. 'Di ba ang magpo-provide po niyan yung anak na nakapagtapos sa pag-aaral? Okay lang po 'yon kasi family oriented tayo. Maganda po 'yon, 'di ba? Kaya lang, paano yung pangarap ng anak mo? 'Di ba? Diyan na po nagsisimula na yung kinikita ng bata, nagsisimula na pong maubos kasi doble ang sinusuportahan niya, yung sarili niya at yung magulang niya. Ito pa po mabigat. Paano? Kung isa sa magulang niya ang naospital o nagkasakit, lahat naman magkakasakit, lalo na kapag tumatanda magkakasakit ka talaga. Dalawa pa kayo. Di po ba? Ang problema, walang problema magkasakit eh. Ang problema, nakapaghanda ba ang mga magulang? Sabi nga natin, hindi kayo nakapaghanda. So, ang tendency, yung mga anak ang magpo-provide. Ito po yung reason kung bakit yung mga anak na nakapagtapos sa pag-aaral, nagsisimula na din pong mabaon sa utang sa kanilang mga trabaho kasi malaki ang hospital bill ng kanilang magulang.
'Di ba? Paano kung namatay? Isa po sa mga magulang ang namatay. Sino magpo-provide ng kabaong, ng lupa, ng mga pangangailangan, lupang paglilibingan? Yan po, anak na naman ang magpo-provide. Ito po ang mabigat. Sumusuporta na nga tayo sa magulang, paano kung yung anak mo nakabuo ng sarili niyang pamilya? Sino po ang uunahin niya? Yung mga magulang o yung mga anak niya o yung pamilya niya? So, mapapansin mo, dalawa na ang sinusuportahan. Yung pamilya niya at yung mga magulang niya na hindi nakapaghanda. Siyempre, yung family, may mga sariling pangangailangan yan, may sariling expenses, yung mga monthly amortization, tuition fees, may sariling foods, may mga bills, 'di ba? Yung other expenses pa nila. And nagkakautang pa sila. So mapapansin mo, nasa sandwich na yung bata. Yun yung tinatawag nating sandwich generation na iipit. Kasi sumusuporta siya sa magulang na hindi nakapaghanda, sumusuporta pa siya sa pamilya niya, sa anak niya at sa asawa niya. So dalawa na po ang sinusuportahan niya. Kaya po nahihirapan ng mga Pilipino. Anong nangyari? Anong naging dahilan? Kasi yung mga magulang hindi nakapaghanda. Kaya tayo, habang wala pa tayo sa stage ng non-productive years, may panahon ka pa mag-recover. May panahon ka pa para mag-prepare. Okay po? Ngayon, sabihin natin yung bata po na nagkapamilya, nagpo-provide sa magulang, nagpo-provide pa sa family niya, mapapansin nyo ang taas ng kanilang mga expenses. Ito ang mabigat. Dahil yung mga magulang noon, hindi rin nakapaghanda, hindi marunong about finances, wala sila ngayong maituturo sa kanilang anak. Diba? And that's the time, yung batang nakapagtapos, hindi na rin po makakapaghanda habang nasa productive years pa siya. Bakit po hindi makakapaghanda? Kasi nga, ang taas ng gastos niya, sumusuporta pa siya sa mga magulang niya na nagkakaedad at nagkakasakit. Nakuha niyo po? Kaya, ang tendency, etong mga bata na to, pagtanda nila, pagdating ng non-productive years, ano pong mangyayari sa kanila? Diba? Magiging non-productive na rin sila. Ang mabigat, pag naging non-productive sila, hindi din sila nakapaghanda. So, kanino sila aasa? Yan po yung tendency na aasa na din sila sa mga anak nilang pinagtapos nila. Kaya same cycle lang ang mangyayari. Pinapasa lang natin yung kahirapan. Kasi po, hindi tayo nag-aral paano maghanda. Hindi tayo nagsimula para makapaghanda. So ano po ang goal natin? Ang goal natin ngayon, i-break mo yung cycle. 'Di ba? Dapat putulin mo na sa panahon mo. Huwag kang maging pabigat sa mga anak mo pagdating ng panahon, kagaya ng nangyari sa magulang mo, sa mga ninuno mo, sa lolo at lola mo. Dapat sa iyo na mismo, i-break mo na. Kaya nga, napaka-critical habang ikaw ay may income pa or may trabaho at may oras ka pa. 'Di ba? You still have time to produce and to prepare. Kaya dito sa IMG, gusto namin makapagsimula ka. Gusto namin maturuan ka. Gusto namin ma-realize mo na importanteng sa generation mo, sa panahon mo, dapat ma-break na yung bad cycle. So ngayon, alamin natin, ano yung dapat i-prepare? Alam mo ba yung i-prepare? Paano mo ito sisimulan? Diba? Sige, magpe-prepare ako. Ang problema, ano gagawin ko? Paano ko sisimulan? And sino ba yung mga makakatulong sa akin para makapag-prepare? Diyan po pumapasok yung kaalaman natin sa finances or financial education. Kaya dito sa IMG, pinupush po namin kayong matuto, mag-aral at umattend ng libreng mga training natin. Ngayon, alamin natin, ano ba yung mga dapat nating i-prepare? Ayan, ito po yung tinatawag nating solid financial foundation. Etong 5 na to, itong mga blocks na to, ang dapat pala nating i-prepare. Number 1, healthcare. Number 2, life protection. Pero, dapat nyo pong tandaan itong dalawang bagay sa pagbubuo nitong solid financial foundation or 5 blocks. Dapat mabuo natin silang lahat. Kung gusto mong maging financially secure, maging maayos ang buhay finances mo, sabihin natin, maging worry-free, di ba?
Nakaka-stress kaya. Dapat worry-free tayo pagdating sa usaping finances. Dapat mabuo natin itong 5 blocks na to. Number 1, dapat mabuo. Number 2, dapat tama ang pagkakasunod-sunod ng pagbuo. Mamaya makikita nyo kung bakit kailangan dapat nasa sequence tama yung pagkakasunod-sunod. Okay? Number 1, dapat mabuo mo lahat. Number 2, dapat tama ang pagkakabuo. Unahin natin po yung number 1, yung healthcare. Okay, number 1 po. Ayan, ito yung tinatawag nating healthcare, which is meron tayong short-term and long-term healthcare. Okay? Ano po yung short-term and long-term healthcare? So number 1, tanungin natin ng ating sarili. Kailangan bang magkaroon tayo ng healthcare? Di ba? Paano kapag nagkasakit ka ngayong productive? Lalo na yung mga magulang mo na nasa non-productive years na nagkasakit. So saan tayo kukuha? So, importante ito. Yan ang number 1 na number 1 kasi ito po ang nagkokos ng financial bankruptcy or kahirapan ng tao sa buong mundo. Okay? Klaro po? Healthcare. Tanong ko sa iyo, may healthcare ka ba? May nasimulan ka na ba? Ito po yung common mistake ng mga Pilipino. Akala natin kapag may HMO na tayo or health card galing sa company, hindi na natin kailangan mag-prepare. Maling-mali po. Yan po ang malaking problema. Mas kailangan mo din mag-prepare kahit may HMO ka na. Kasi ang HMO mo, pinoprovide lang yan habang ikaw ay empleyado. Habang malakas ka. Pero kapag nag-retire ka na, nagkasakit ka, pagtanda mo, or wala ka na sa company, mamomroblema ka na. Wala ka ng HMO. Kasi wala ka na sa company. And tandaan mo, pagtanda mo, pag edad mo, diyan pa naglalabasan lahat ng mga sakit natin. Ang tanong, saan ka ngayong kukuha? So that's the time, pahihirapan mo na yung anak mo kasi hindi ka naghanda. Okay? So kailangan po natin paghandaan. Hindi naman pwedeng pag sumakit ang tiyan mo, sabihin mo sa anak mo, anak, dalhin mo ako sa private hospital. Paghandaan mo, lalo na pagtanda mo. Diba? Napakamahal at alam na alam natin yan. Kaya minsan tinitiis na lang natin hanggang sa magkaroon ng komplikasyon yung ating sakit, hanggang sa lumala yung problema. Dahil lang hindi ka nakapaghanda para sa sarili mo. Okay? Number 2, life protection. Tanungin natin, kailangan bang magkaroon ka ng life protection? Yes, kasi ito po ay true love, pagmamahal para sa pamilyang maiiwan mo kahit ano pa ang mangyari sa iyo. Kasi wala naman nakakaalam, di ba, kung ano pwedeng mangyari sa atin. So, kailangan protektahan mo yung pamilyang maiiwan mo, lalong-lalo na kung maraming umaasa sa iyo at may mga anak kang nag-aaral. Kawawa naman sila. Kapag kinuha ka ni Lord, wala kang ni-ready para sa kanila. Utang. Number 3, dapat mabayaran natin yung ating mga utang. Yan yung medyo nagbibigay ng stress sa atin. Sakit ng ulo. Importante, ma-manage natin at maubos natin yung utang natin, di ba? Kapag hindi mo po na-manage ang utang mo, mahihirapan kang maghanda ng healthcare, ng life protection, ng savings, kasi nga uunahin mo yung utang mo. Merong uhugot at uhugot sa mga perang inipon mo. Okay po, number 4, emergency fund. Kailangan mo ba ng emergency fund? Yes, sandamakmak ang emergency, maya't maya may emergency sa atin. Hindi lang emergency sa calamity. Masira nga lang yung electric fan, maplatan yung gulong ng motor mo, 'di ba? Sumabog yung bombilya ng bahay mo, 'di ba? Nasira yung faucet, yung lababo. Grabe, lahat po 'yun emergency. Saan ka ngayong kukuha? Pag wala kang emergency fund, saan ka kukuha? Ayan, dagdag na naman 'yan sa utang mo. Or maglo-loan, 'di ba? Lalo na kapag emergency, pagdating sa mga parents mo or mga kamag-anak mo or sa family member mo. Ang problema, bibihira sa tao ang may emergency fund. Okay, and lastly, dapat meron ka palang investment or itinatanim ngayon para in the future meron kang aanihin, meron kang magagamit. Ulitin to po, pag sinabi nating investment, pagtatanim para meron kang aanihin. Hindi lang po investment para kumita. Mas maganda, may paghahandaan ka para sa education ng anak mo, college fund, retirement fund mo, di ba? Sabi natin,
travel, ano nyo, sabi natin, travel o dream travel nyo, dream house. Kung may gusto mo magtayo ng apartment, bumili ng maraming tricycle, meron kang paghuhugutan ng pera mo, hindi manggagaling sa bulsa mo, hindi mo uutangin. So, kapag meron ka nitong 5 blocks na to, you are financially secure. Matibay na matibay po ang iyong pundasyon pagdating sa usaping finances. Ngayon, another common mistake po. Ito yung karamihan na na-experience natin. Iniisip natin, kapag malaki ang pera mo o malaki yung sinesweldo mo, financially secured ka na. Hindi po. Tandaan mo, yung sweldo mo, natitigil yan. Kaya habang malaki ang sweldo mo, malaki yung income mo, buuin mo na to, yung 5 blocks. Kasi lahat yan dadaanan mo. Magkakasakit, so kailangan mo ng healthcare. Mamamatay, kailangan mo ng lupa, kailangan mo ng kabaong, kailangan mo may maiiwan ka sa family mo, mabayaran yung mga utang, mayroon kang emergency fund, at mayroon kang investment para may mahuhugot ka anytime na tumanda ka, mag-retire ka, or meron kayong malaking pangangailangan. Okay? Dapat mabuo natin itong 5 blocks or solid financial foundation. Ngayon po, ano yung reason bakit gusto ko namin maging part ng ating community? Ano yung reason bakit gusto ko namin maging IMG member? Or pwede ka rin naman hindi maging IMG member kung gugustuhin mo. Pero tignan mo muna, ano ba yung dahilan bakit gusto ka namin maging part ng community? Unang-una po, kapag IMG member ka, tayo ay may direct affiliation sa mga healthcare company. Yes, tayo lang po ang may direct access sa Kaiser Medical Center or Kaiser Health Group. Just imagine, dahil IMG member ka, may access ka na, and alam mo ba, pag naging member ka rito, meron ka pong free and unlimited check-up and consultation sa mga Kaiser Medical Center na matatagpuan po sa SM at Robinson. Ngayon, kung gusto mong paghandaan yung sarili mo, pagdating ng panahon or pag na-hospital ka, may direct access ka na po sa Kaiser, and lahat ng private hospital accredited po tayo. Yun yung kagandahan, kaya gusto ko namin maging part ng ating community. Kasi po, kahit may pera ka ngayon, kung hindi mo naman alam yung tamang pagpili ng healthcare, hindi mo alam yung short-term at long-term healthcare, mahihirapan ka talaga. Hindi mo alam paano simulan yung pag-i-inquire sa healthcare, paano magkakaroon, paano yung sequence, napakadaming steps na gagawin. But through IMG, lahat yon i-guide namin sa'yo, ituturo namin sa'yo. Kaya, pwede ka naman hindi maging part ng IMG, pero paa-attend ka pa rin namin, tuturuan ka pa rin namin. Kaya lang, ang ganda ng advantage kapag IMG member ka. Number 2, meron ka pong direct access sa investment or sa stock market. Kaya pwede ka po ritong mag-invest sa Jollibee, SM, BDO, BPI at iba pang malalaking company through IMG. Diba? Tuturuan ka ni IMG, i-guide ka, tutulungan ka paano magkaroon ng investment na mas malaki yung return, yung ROI. At ang kagandahan, paano magkaroon ng investment na kaya mong i-monitor. Yes, sa usaping mutual funds, si IMG lang po ang kayang magbigay ng monitoring kasi nga directly affiliated po tayo sa mga stock market provider kagaya ng Soldivo. Mamaya makikita nyo yung dashboard natin. Kasi pag IMG member ka, tayo lang ang may dashboard. O imagine niyo mamomonitor mo, makikita mo yung kita mo, at higit sa lahat, wala pong charges, walang mga fees na pinapatong, walang mga komisyon na ibabawas sa investment mo. So dito pa lang sa healthcare at investment, panalo ka na po. Okay? Ang laki na ng access mo doon sa mga financial platform na maaring makatulong sa iyo sa pagbuo ng 5 blocks. Yung binanggit po natin, healthcare, investment, life insurance, ano po ba? Emergency fund, managed debt. So meron ka pong access and may chance ka na mabuo yung 5 blocks na yon through IMG program. Sabi nga natin, meron ka na pong life insurance kasi directly affiliated po tayo sa Manila Bankers Life at saka sa Fidelity Life.
Dito pa lang, pag IMG member ka, alam mo, meron ka ng 100,000 na personal accident insurance. 100,000 po from Manila Bankers and another 50,000 pa additional po from Fidelity Life. Ganun po kaganda kapag IMG member ka o part ka ng community kasi ang laki and ang dami ng mga company na meron kang direct access. Okay? And of course, gusto mo ng real estate, SMDC Ayala, yes, ang laki po ng discount natin. Gusto mong bumili ng sasakyan, mga brand new, pwedeng-pwede po kasi directly affiliated po tayo sa mga car provider or car dealer. Ganun po kalaki ang ating company. Ganoon tayo ka-connected and affiliated sa mga provider. And of course, sabi nga natin, gusto mo magkaroon ng malaking income, extra income, mabayaran ng utang mo, mas mapalaki ang investment mo, kailangan mo pong palakihin yung pera na pumapasok sa iyo. Paano ka matutulungan ni IMG? Kasi dito sa IMG, kagaya namin, meron po kaming extra income. Pwede mo pong gawing part-time, pwede mong gawing full-time. So kagaya ko, engineer po ako, no, dati akong supervisor sa Toyota, OFW ako sa Australia, pero ngayon, full-time ko na pong ginagawa yung pagiging financial educator dito sa IMG. Kaya naman na-enjoy ko yung extra income na malaki. And of course, ito po pinakamaganda, yung mga privilege or mga benefits na pre-travel kapag na-qualified ka. Kaya naman po sa mga ibang video ko, makikita nyo yung mga bansa na pinuntahan namin at lahat yan ay dahil kay IMG. Yes po, free yung travel. Yung pamasahe, libre. Yung hotel, libre. Yung pagkain, libre. O saan ka pa? Nakakatulong ka na sa kapwa. Natutulungan mo silang maghanda, mag-ipon. Natutulungan mo silang magkaroon ng extra income. Natutulungan mo silang mapaghandaan yung kanilang kinabukasan. Higit sa lahat, natutulungan mo pa yung sarili mo paano kumita ng mas malaki at ma-enjoy yung mga benefits. Kaya naman, mas madali sa yung magkaroon ng savings, mas malaking savings, at makapag-build ng emergency fund. Kasi nga, meron kang mga income dito kay IMG. Okay? So, napakalaki pala ng chance na mabuo mo yung 5 blocks na tinuro natin kanina. Pag nabuo mo yung 5 blocks, di ba? Pagdating mo ng non-productive years, hindi ka na magiging pabigat. Sigurado nasa number 2 ka. Ibig sabihin, support and blessings ka sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga anak mo. Yan ay kung gusto mo lang. O, di ba? Kung gusto mo lang hindi ka maging pabigat and kung gusto mong ma-enjoy yung buhay mo ngayon hanggang sa pagtanda mo. Again, nasa sa iyo yun. Nasa sa amin ang edukasyon, nasa sa inyo po ang desisyon. Okay? Ngayon po, tignan natin yung usaping stock market. Sabi nyo, sir, kanina, advantage kapag IMG member. Ayan, tignan nyo po. No? Halimbawa, ikaw to, meron kang 10,000 pesos. Ngayon, gusto mong mag-invest sa stock market through mutual fund. Diba, ang takbuhan mo, ano po, BPI, ProLife, MP2 Program, AXA, BDO, Sun Life, lahat po yan mga financial broker. Maganda po yan. Diba? Kasi tutulungan ka na makaipon, tutulungan ka makapaghanda sa future. Kaya lang, halimbawa po, kumita po yung sabi natin, yung stock market ng 12 hanggang 15%. Ano pong mangyayari? Ilang percent ang ibabalik sa iyo? Ang kikitain ng pera mo, sabihin natin, around 3 to 5%. Bakit po? Hindi ka po nila dinaya. Normal lang yan, natural lang yan. Kasi mapapansin mo, ikaw, nandito po sa labas ng company. Pero ang nagmamanage, ang nagbabantay, nagmo-monitor, naglalaro, nag-aaral, yung mga tao na nandito sa loob. Hindi ka po kasali. Tapos, yung pera mo, yung ahente mo, di ba? Nung kumausap sa'yo, may komisyon. Saan po manggagaling yung komisyon? Yung kinita ng company, saan po manggagaling? So, lahat po yun, ibabawas sa pera mo. Kaya, medyo maliit-liit na po yung magiging balik sa'yo, hindi na ganun kalaki. O, di ba? So, nasa sa'yo po yun. Kung gusto mo dito, wala pong problema. Importante, makapagsimula ka, makapaghanda ka para sa future. Kaya nga lang, isang medyo kailangan mo pong mabantayan,
yung paghuhulog mo ng monthly or ng premium mo. Kasi kapag hindi ka nakahulog ng 2 months or 3 months, lahat po ng ininvest mo, hinulog mo, posibleng ma-forfeit, wala na pong matira. Diba? Kasi ito po ay nakasaad sa kontrata. Kaya dapat talaga regular ang paghuhulog mo. Kahit anong mangyari, maproteksyonan mo yon. So medyo kailangan mo talagang bantayan ng gusto. Bawal ang emergency. Kasi pag nagka-emergency, hindi po ka po pwedeng mag-withdraw. Diba? Hindi mo pwedeng kunin yung pera mo. Pag hindi ka nakapaghulog, mawawala na siya. So yun lang po yung kaibahan natin. Pero kapag IMG member ka ngayon, bakit gustong-gusto ko namin maging part ng company? Kasi ikaw mismo ay nasa loob ng company. Ayan, di ba? Nasa loob ka. Kasi IMG member ka. Ito po maganda. Sabihin natin, naglagay po ang IMG sa stock market through Soldibo. Kumita po ng 12 to 15%. Alam mo po ba kung ilang percent ang ibabalik sa'yo? Dahil ikaw ay IMG member, dahil ikaw po ay nasa loob at directly affiliated ka na sa mga financial broker and sabay natin sa stock market, wala pong mababawas doon sa kinita mo. 12 to 15% din ang mapupunta sa'yo. Tignan mo po yung malaking kaibahan kapag IMG member ka at hindi ka IMG member. So nasa sayo po yun. Option mo yun. Ikaw po ang bahalang magdesisyon. Pero at least alam mo na, ang kagandahan, mas malaki yung return mo. Ito po ang good news. Hindi ka po required na magdagdag o maghulog every month. Yes, hindi ka po required. Kung ayaw mo maghulog, wag. Kasi savings and investment program mo yon ang itinuturo sa iyo ni IMG. And ang minimum, baka magulat ka po ang minimum po natin ay 20 pesos lang. Pwede kang maglagay or maghulog kahit 20 pesos. Yun po yung kagandahan. Kaya nga po, kahit estudyante, kahit napakaliit pa ng sweldo mo, kayang-kaya mong mag-ipon, kayang-kaya mong mag-invest sa stock market. Okay? Kaya nga po, ini-encourage po namin kayo na maging part ng IMG or maging part ng ating community. So ngayon, tignan po natin, ito po yung tinatawag nating dashboard or investment portfolio. Once na IMG member ka na, sabi ko nga sa inyo, kayang-kaya mong makita lahat ng pera mo, lahat ng hinuhulog mo, kahit pinakamaliit. Unang-una, kapag IMG member ka, meron ka na pong 1,000 pesos na initial na investment. And makikita mo, 'di ba? Ayan, 20 pesos po ang nilagay ko rito minimum. Pwedeng 50 pesos. Bahala ka. Kahit magkano ilagay mo, kahit kailan pwede po. Kasi ikaw ang may control ng iyong finances. Ikaw ang may control ng iyong investment. So mapapansin mo, iba't ibang date po 'yan. Kahit kailan pwede kang maghulog. Good news, i-click mo lang yung add subscription, magkakaroon ka na or makakapagdagdag ka na agad. Pwede sa bangko, pwede sa Nuraka, sa Palawan, sa GCash. Marami po tayong access kahit nasa loob ka lang ng bahay. And kung gusto mong mag-withdraw, click mo lang yung request redemption. Kaya lang, palakihin mo muna. Diba? Tandaan mo, kaya po kami nagtuturo na magkaroon ka ng investment para mapaghandaan mo yung kinabukasan mo or yung mga pangangailangan mo pagdating ng panahon. So, nasa sayo po yun, depende sa goal mo po sa buhay. Okay, so yun lang po. Sana marami kayong natutunan. Nakita nyo kung bakit kailangan tayong maghanda ngayon. Bakit napaka-critical itong productive years. Dapat may alam pala tayo. Dapat alam natin yung mga financial blocks na binubuo natin. Lahat po yan ituturo namin sa inyo ng libre. Yung 5 blocks na yon, iisa-isahin po natin. Yung sa stock market, isang area lang po, overview pa lang yon. Okay? Lahat yan, ituturo namin sa inyo paano kayo makapaghanda sa future, paano ka hindi maging pabigat sa mga anak mo, kung OFW ka, paano kang uuwi ng haya-hayang buhay, di ba? Hindi yung kinakabakabahan ka dahil pag nakagraduate sila, yung mga taong tinulungan mo, hindi ka siguradong tutulungan ka nila, lalo na kapag nagkapamilya sila, di ba? Yung pinaghirapan mo, kaya mo palang palaguin, kaya mong itago, kaya mong magtago kahit paunti-unti. Okay? So once again, this is Coach Jeff. Ayan, Jefferson Amposta. Ito po yung aking QR code. Pwede nyo pong barilin, scan nyo.
para makita nyo and magkaroon kayo ng access po sa akin. Ito naman po yung aking YouTube channel, Jefferson Amposta. So hopefully mapanood nyo yung ibang mga videos natin. O, di ba? Huwag nyo nang kalimutan i-share. And of course, mag-subscribe kayo para po patuloy kayong mabigyan and ma-update sa mga videos natin. Ngayon, meron din po tayong FB page, pwede nyong bisitahin kasi naka-open naman po siya sa public para at least makita nyo yung mga activities ng grupo, ng IMG, yung mga travels natin, yung mga taong tinuturuan natin, lahat po yan and of course yung mga latest updates from IMG. So once again, this is Coach Jeff. Hopefully, matulungan namin kayo. I-message nyo po ako, kontakin nyo ako para ma-guide ko po kayo for free. Maraming salamat po and God bless.